May balita ko kasi kanina, umaga. Eto, sino ang VIP na dinadalaw sa BJMP? Actually, naikalat naman na ng mga vlogger to, so hindi na question mark kung sino. Ang tanong na lang is, bakit dinadalaw sa BJMP? Sabi, tahimik ang galaw, walang press release, walang pabida. Kung coincidence lang, ewan. Pero alam mo naman, dito sa atin, walang usok kung walang apoy. Sabi ng mga asset ng mga kwago ng ora mismo, ilang sources pa na nagsasabing ilang araw na raw may pamilyar na muka na pumupunta roon yung dating abogado ni Kerwin Espinosa. Okay? Hindi raw nagkamali ng pagkakilala ang ilang nakakita dahil ilang beses na ring nakita ang dalawang yan na magkasama noong kasagsagan ng hearing at kung ano-anong public appearances. Ito ang twist. Bandang alas 11 ng umaga nitong Lunes, may isa pang VIP na dumating. Si Congresswoman Laila De Lima. Tahimik ang pagpasok, mas tahimik ang paglabas. Ay, nako. Halos 5 oras daw ang inabot ng pag-uusap nila ng nasabing PDL. Mahabang coffee break para sa isang detention visit kung tutuusin. Chismoso pagkakasulat na ito. Magandang tanungin sana si De Lima kung anong pakay niya roon, pero syempre hindi naman yan basta sasagot pag walang opisyal na statement. Ngayon, ang malaking tanong sa lahat, sino ba itong VIP, person deprived of liberty, na ang initial ay RM? Oo. May kumakalat daw na dokumento, isang affidavit na sinasabing may kinalaman sa mga sensitibong usapan tungkol sa intelligence work, pondo at kung ano-anong operasyon na ikinakabit umano sa isang opisina sa gobyerno. Totoo ba yun? Sagutin na ngayon natin yung tanong na yan. Sagutin na ngayon natin yung tanong na yan. Ito yung sagot sa tanong na yan. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Hoy! Controversial na mga magnetic lifter na ginamit sa pagsmuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Hoy! Narito ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel. Hoy, hindi lang kayo, meron din ako. Ayan tinitignan ko ngayon Hindi, mga babae, ito legit lang dadaanan ko lang. Papakita ko lang sa inyo, daan lang. Hindi ko papakita ng buo. Pero kasi may kopya rin ako niyan. Para lang masabi niyo na hindi ako nagsisinungaling. Ayan. Ayan, may kopya ako niyan. Yun lang. Hindi ko papakita sa inyo. Bilang patunay na hindi ako nagsisinungaling sa inyo. May kopya talaga ako. Ayan pak. Di ba? Di ba? May kopya talaga ako. Actually, pwede ko nga basahin sa inyo. Hindi ko na kailangan to. Actually, hindi ko na kailangan tong news na to. Pwede kong basahin ngayon dito sa inyo to. Pero syempre, mas gusto ko yung hindi ako, di ba? Ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kong matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong palayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng palamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay VP Sara. Mga kababayan, now this begs the question. Bakit interesado ang isang vice-presidente ng Pilipinas? Bakit siya interesado sa isang nakakulong sa BJMP? Ano bang alam niya? Ano bang alam niya? Bakit siya interesado sa isang nakakulong sa biitan? Anong meron dito sa taong ito? Di pakinggan natin. And nag-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob, kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya iyong nalalaman niya. Nakakulong sa BJMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nung manalong Pangulo sinoy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel.
Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department. Oh, wait. Stop muna natin doon, ha? Babasahin ko rin siya dito sa aking kopya ng affidavit, ha? Para ayan. Okay. Kasi syempre, hindi ko kwento dito ng kabuuan. Ako ikukwento ko sa inyo. Okay. Si Kuya ay nag-aral ng law sa San Sebastian College from 1991 to 1995. Nakagraduate siya ng 1995, so tapos niya yung law degree niya. At nag-bar exam, pero unfortunately, hindi siya pumasa sa kanyang bar exam. Okay lang yun, walang problema doon. And then, from 1993, siya ay nagtrabaho na sa gobyerno. 1993 hanggang 2021. Siya ay naging Economic Intelligence and Investigation Bureau from 1993 to 1995, National Security Council at ISAF. Ang tagal nito. Ito yung pinakamatagal niya. 14 years. 2001 hanggang 2015. NSC, NBI, Revenue and Integrity Protection Service, 2018 hanggang 2020, tapos National Security Council, PSG, General Headquarters 2018 to 2021. So, hindi naman ho siguro aanga-anga tong si Kuya. Hindi ho siya aanga-anga. Hindi lang siya nakapasa ng bar, pero siya ay graduate ng Juris Doctor. So hindi, at sa San Sebastian College din, ha, kung saan nakagraduate ng abogasya si Sara Duterte. Game. Eto ngayon. At the start of the 2016 election campaign, then isang congressman. Then Congressman RG na lang lalagay ko. Oo, para hindi masyadong introduced me to the Duterte family and provide political and security advice to then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Eto pa, hindi lang yun. Siya rin daw ay inatasan na bumuo ng mga grupo, na susuporta sa kandidatura ni former President Rodrigo Roa Duterte. At nung siya ay nai-elect bilang presidente, inutusan siya mismo ni President Rodrigo Duterte na maging counterintelligence agent para sa National Security Council. At ang kanyang counterintelligence ay specific. Ang kanyang intelligence ay para sa Tokhang. Yun. So alam niya yung galawan ng Tokhang, guys. So pwede rin pala maging witness to sa ICC. pwede pala maging witness to sa ICC, guys. Mga kababayan. Basta si Congressman RG, 2016 election campaign, ni-refer siya ni Congressman RG. Hindi ko na sabihin yung buong pangalan, pero sa affidavit, buo yung pangalan. At siya nagpakilala kay Rodrigo Duterte. Richard Gomez? Secret, di ko sasabihin. Kahit makita ko pangalan, John. Di ko sasabihin. Okay, game. Tuloy natin ngayon ito sa video. National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018, nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Batayan niya sa utos ni Noy Davao City Mayor Sara Duterte. Bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Ay! Agoy! Agoy! Babasahin ko sa inyo, ha, kasi dito medyo malabo eh. Ako babasahin ko sa inyo yung malinaw na parte. Ano to? Paragraph 29. Anong sinabi? Paragraph 29. Ayan. Funding from Pogo operators. The funding for ISIP Pilipinas. ISIP Pilipinas, mga babayan, ito yung Inday Sara is my president. Kung hindi ko alam kung narinig nyo na yun. Ako hindi ko narinig yun eh. Hindi ko pa naririnig yung Inday Sara is my president. The funding for the Inday Sara is my president, along with other parallel groups, came from Pogo operators and drug dealers. Bakit ganon? Bakit ganon? I was able to identify several of these individuals
during my frequent pickups of cash-filled bags at locations such as The Gate in Pampanga, Vertis North Mall, and Seda Hotel in Quezon City, and the Grand Hyatt in BGC. Wait, guys. Wait lang. Pampanga? Ano ba meron sa Pampanga? Ano ba meron sa Pampanga? Ba't kayo na? Si Bato de la Rosa nasa Pampanga. Si GMA nasa Pampanga. Sino pa? Alice Go nasa Pampanga. Ay, nako. Tapos Vertis North Mall, Seda Hotel in Quezon City. Yung Vertis North, paglabas mo lang yan ng ano, di ba? Paglabas mo lang ng NLEX, tsaka Seda. Yung Seda, ano yan sa may Timog yan malapit yan sa Timog, yung Seda. Bakit doon? Kasi, paglabas mo ng, paglabas mo ng NLEX, yun na yun, ando na yun. So, kung magdadrop ka ng pera, mga kababayan, doon talaga. Doon talaga, guys. Kasi in and out ka lang. Oo nga, di ba? Tabi ng Trinoma, paglabas mo na ng NLEX, kakaliwa ka, yun na yun Vertis North. Mas madali nga naman ang delivery. Mas madali nga naman ang delivery. Matindi to. Oo. Marcoleta rin nga pala. Taga-Tarlac si Marcoleta. Tarlac siya. Tapos, di ba, eto pa, kung bakit Pampanga. Si Harry Roque, mga kababayan, di ba siya ang nag-aalaga ng Pogo sa Pampanga? Siya ay nag-aalaga ng Pogo sa Pampanga, mga kababayan. So, mga kababayan, most probably, yung pondo na ginagamit ni Sara Duterte ay nanggagaling doon sa Pogo ni Harry Roque. Doon lang naman yung may pinakamalaking Pogo operation. Diba? Diyos ko. Tindi, diba? Ang tindi. Kaya pala, mga kababayan, naalala ko nung campaign. Nadula sa akin yung isang nadula sa akin yung isa sa mga nag-organize ng campaign. For some reason, pinag-uusapan namin yung budget. Nakalimutan ko ba't namin pinag-uusapan yung budget, pero for some reason, pinag-uusapan namin yung budget. Sabi ko, ang kwento sa akin ganito. Si FL Lisa Marcos daw, talagang adamant, talagang pinanindigan niya. Na magkahiwalay ang budget ng PBBM at Sara Duterte. As in, pinagpilitan daw talaga niya. Hindi makahalo ang pera ng Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pinagpilitan niya yun. Kaya mga kababayan, kung mapapansin nyo, yung headquarters ng Sara Duterte at saka ng Bongbong Marcos, magkahiwalay. Magkatapat, pero magkahiwalay. Tatawid ka ng kalsada. Actually, hindi ka tatawid ng kalsada. Tatawid ka ng EDSA. Tatawid ka ng EDSA. Oo. Ganun yung campaign before. Nakonfirma ko lang yan nung merong isang alaga ng senador na madaldal. Ganun kasi. Galit na galit siya. Sabi niya, nakakabwisit nga yan si FL Sabi niya, nakakabwisit siya kasi ang kapal na mukha. Hindi ako to yung kausap ko na madaldal na ng senador. Sabi niya, ang kapal ng mukha. Tingnan mo, ayaw nga niyang pondohan si Sara Duterte. Manon. Ayaw daw niyang pondohan si Sara Duterte. Yun yung exact words. Yun yung exact words. Ayaw daw niyang pondohan si Sara Duterte. Now it makes sense. Kung totoo ito, mga kababayan, na ang perang pangkampanya ni Sara Duterte ay galing sa illegal, hindi talaga papayag si FL na ihalo yung pera ng Bongbong Marcos sa pera ng Sara Duterte. Bakit? Gagamitin yan for money laundering.
Madadamay pa si Presidente sa money laundering. Hindi niya talaga ihahalo. Ano siya, washing machine ng maduming pera? Now it makes sense. Noong una, nagtataka ako, ba't nga naman hindi hinalo? Diba? Kasi magka-tandem naman, etc. etc. Eh, mali ba natin na yung pera ni Sarah galing sa illegal? My goodness. Kaya pala very adamant siya, sabi ni Effet, hindi talaga maghihiwalay ang kampanya ng Marcos at ng Duterte. Hindi maghahalo ang campaign funds ng Marcos at ng Duterte. Now it makes sense. Yung pera pa lang pang kampanya nitong kabila ng Sara Duterte galing sa Pogo at saka sa drugs. Buti na lang. Buti na lang talaga, mga kababayan. Buti na lang talaga. Sko. Baka mamaya gamitin pa ng mga Duterte faction yan. Sabihin, si Bongbong Marcos nag-money laundering nung panahon ng kampanya. Pero sa totoong buhay, si Sara Duterte pala nag-money laundering. Anyway, tuloy natin. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mr. Ninoy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Okay. Alam ko nababasa niyo dito sa ating screen sa tabi. Pero iba kasi pag nabasa niyo yung affidavit Dito kompleto. Kukwento ko sa inyo. Yung kompletong version nito Sabi, during my meeting with Attorney Manases Manscarpios, husband of VP Sara, at Burgos Circle in BGC, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Ito yung 6.4 billion, guys. Ito yung 6.4 billion na drugs na pumasok sa customs na hindi na malaman kung saan napunta. So, sabit pala talaga si Manscarpio. Pero, mga kababayan, na-abort. The original plan was aborted. Bakit? Kasi, yung isa daw sa mga tao ni Duterte na intelligence officer, binigyan sila ng tip. Tinipan sila. Sabi, hot item yan, wag nyo nang kunin. Sino ang naging fall guy nito? Netong magnetic lifter, mga babayan. Sino ang naging fall guy dito? Sige, i-comment nyo dyan sa chatroom. Sige, comment nyo po sa chatroom, mga kababayan. Sino yung naging fall guy dito? Sige, comment nyo dyan. Si Taguba. Ayan. Si Guban yung ano, 'di ba? Yung Intel officer, si Jimmy Guban. Si Taguba yung customs officer. Yun. Tinipan sila. Huwag niyo nang kunin. Huwag niyo nang kunin, hot item 'yan. So ngayon, ginawa silang fall guy. Tapos kinausap daw niya si Manscarpio ulit sa Burgos Circle, sa BGC, at sinabi na hindi pwedeng makuha dahil nakamonitor hot item. Sabi daw sa kanya ni Manscarpio, do what is necessary, quote unquote. So, do what is necessary daw. So, dahil sabi, do what is necessary, ipinagpatuloy nila yung proseso. Tapos, after several days, nalaman na lang daw niya na yung magnetic lifters ay inilabas na nga sa custom sa pamamagitan ng broker na si Mark Taguba. Tapos ngayon, siya na yung fall guy. Naalala si Mark Taguba? Di ba siya yung nagtestimonya sa Quadcom na nagmamakaawa na kung pwede i-detain siya kasi papatayin na raw. So yun. Yun daw yung nangyari sa magnetic lifter. Kasama daw siya dun. According to his affidavit. Team daw niya yung nag-ooperate nun. Kasama daw siya dun. At inilaglag niya, eto, nandito rin naman sa sa video, inilaglag niya si Manscarpio, asawa ni Sara Duterte, Carpio. Tuloy natin. Sa kwento niya sa akin talaga lang,
wala naman daw talaga alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa, ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Noy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. By the way, mga kababayan, just FYI lang. Ang Vice Presidential Security. Sorry. Itong VPSG, hindi ho si President Bongbong Marcos ang naglagay nito. Kung babalikan nyo ho ang history, ang naglagay ho nito ay si Rodrigo Roa Duterte. Hinati ho niya yung PSG sa dalawa. Bago siya bumaba, binuo niya yung Vice Presidential Security Group kasi during that time nanalo na si Sara Duterte. So sinigurado niya na kapag siya ay nanalo, meron siyang sariling security group. Yun. So, itong tao na to, nung pumirma dito sa affidavit, siya daw ang bumuo ng VP SPG. Tapos, siya rin ang kumontak kay Colonel Dennis Nolasco. At si Dennis Nolasco naman ang kumontak kay Colonel Raymond La Chica. Na ngayon, mga kababayan, ay, if I'm not mistaken, hindi ko alam kung nakadetain, pero binalik siya sa AFP. Oo. Pero hindi ko alam kung nakadetain siya doon. Basta binawi siya, tinanggal siya sa VP SPG at ibinalik siya sa AFP. Dahil nga sa intriga ng confidential funds. So, tuloy natin. And Protection Group. Naging katabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 18 million pesos naman ang i-deliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan na niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 yan niya. Wait. Masyado mabilis yung kwento ni Kuya. Isa-isahin natin ha, mga babayan. So, naalala nyo, nung nilabas na yung confidential funds nung December, 11 days lang naubos yung 125 million, di ba? Ito ang kwento. Ito ang kwento, guys. According to the affidavit, by the way, binabasa ko lang yung affidavit, ha? Affidavit. Nung December 2022 daw, nakakuha daw siya ng text message galing doon sa isang Colonel Nolasco. Ang sabi sa kanya, makita daw sila. So, nakita sila sa Pasig, sa Ultra, ng 1:30 p.m. Tapos, nagkita daw sila at may dumating, nakita at magkasama sila, dumating si Colonel La Chica na may nakasakay sa dalawang DepEd vehicles lampas alas 3 ng hapon na merong 4 na duffel bags ng pera. Mga kababayan, narinig na natin sa hearing to ng Blue Ribbon ng Kamara de Representante. Baka ho nakakalimutan natin, mga kababayan. In-implicate na po sila Chica dito na kapag nagwi-withdraw yung mga tao ni Sara Duterte sa land bank sa loob mismo ng DepEd office diyan sa Pasig. Ang kumukuha, sino ang kumukuha? Sige, kung nanood kayo ng hearing, sino po ang kumukuha? Paki-comment po dyan sa chatroom. Sino po ang kumukuha? Kanino iniaabot yung pera? Oo. Ayan, di Joby. Kay Colonel La Chica. Oo. Kay Colonel La Chica. Ayan, kay Colonel La Chica. Ayan, sa kanila. Sa kanya inaabot. Yun yung sinabi ng yung may humahawak na intelligence funds ng DepEd. So ngayon, according to the testimony ng sumulat ng affidavit, si Colonel La Chica daw ay sakay ng DepEd vehicles, dalawang DepEd vehicles, may oras pa alas 3 ng hapon.
na may 4 na duffel bag. Alam niyo po ba ang duffel bag? Hindi ito maleta ha. Duffel bag yung sports bag. Oo. Pero kung pera cash yan, baka ano yan, hindi yan sports bag lang. May ano yan may special na bag yan makakapal. So, Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 33 to 35 million pesos per duffel bag to be delivered to various people. Oh, ito na. Daming tatamaan dito, guys. Pati mga isang duffel bag daw ay para sa isang mayor ng Laguna. Personal daw niya itong i-deliver sa Kabuyaw sa Industrial Park area. Yung isa, i-deliver niya sa comedy bar kung saan nga naglalagay ang mga alumni daw ng San Sebastian. At pagdating daw niya ay may nakita niya si OVP spokesperson Reynold Monsayak na dating classmate daw ni Sara Duterte. He signaled to me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions and then I left. He did not speak to me. Next. Another duffel bag of money was left in the car which I drove to the Ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Grabe. Parang pelikula, guys. Parang pelikula. Oo. Layer upon layers of dummies. Sindikato, guys. Sindikato. Grabe to. Ang lala, guys, ang dami. May 80 million pa. May 1 billion pesos.